Anong contract ginamit mo sa Singapore? Hello everyone, welcome to my channel and welcome to Monaco. So for today's video, babalik na naman tayo sa ating question and answer vlog kung saan sasagot tayo ng tanong. Okay, so sinabi ko kasi, sabi ko sa aking nakaraang vlog is magla-live ako para sagutin yung mga tanong. Kasi hindi pa ako nagkaroon talaga ng time na So ngayon, matutulog na sana ako. Kaso hindi pa ako makatulog. And yun na, 12 o'clock. 12 o'clock na ng gabi dito. And nagbabasa ako ng mga comment. And nabasa ko yung comment ni Estella. Ayan. So, nagre-reply ako ng mga comment. And then ito, napadaan ako dito sa comment ni Stella. Ito yung kanyang, siya doon sa, so nag-comment siya doon sa aking certificate clearance sa Singapore, COC. Certificate of Clearance in Singapore. So, yung police clearance. Ang sabi niya, sorry, 8 days ago niya pa ito na Sabi niya, good morning, very helpful po yung videos mo. Need ko kasi. So, need niya yung police clearance. Siguro mag-cross country siya. Kasi itong police clearance sa Singapore, kailangan lang ito pag nag-cross country. Makalat yung aking likod. Pag nag-cross country ka, so once na galing ka ng Singapore, hahanapan ka. Or I think any other country naman, any other Asian country, kung mag-cross country ka sa ibang like Europe, kailangan mo ng police clearance, patunay na wala kang any criminal records doon sa bansa na pinagtrabahuan mo, like Singapore, Hong Kong, Taiwan, or whatever, kung saan ka pa galing. So sabi niya, anong documents letter from overseas authority? So sa akin, shout out Stella, sa akin, yung aking document letter from authority is yung yung ginamit ng mga, yung may sign, yung ginamit ng amo ko sa pag-apply dito. So in-apply kasi nila ako dito bago ako nag-process doon. In-apply nila dito, pinasa nila sa government dito. Pinapirmahan yun ay patunay na they are allowed to hire someone from Singapore, which is me. So andun yung aking pangalan, andun yung pangalan nila, signature ko at signature nila. So yung pinadala nila sa akin yun doon sa Singapore, pinirmahan ko yun, and then binalik ko sa kanila, and then isinubmit naman nila dito sa government ng Monaco. And then nung lumabas yun, pinadala nila sa akin ulit. So yun yung aking ginamit sa pagkuha ng police clearance sa Singapore. So yun yung sinubmit ko. So I'm not sure kung saang bansa ka pupunta, kung ano lang yung mga government letter, na naandun na mayroon ka, pwede mo yung i-submit. Total, mag-aano naman sila kung i-reject naman nila kung hindi allowed yun. Then, anong contract ginamit mo sa Singapore or dyan bago mo work? Sana manotice po. Daghang salamat. Ay, Bisaya di si Stella. Anong contract ang ginamit ko sa Singapore? Sa pag-apply ko ng police clearance, yun lang yun be. Katong yung galing lang sa yung galing lang sa Singapore, yung galing lang dito. Yun yung pinasa ko lang sa kanila. Basta nagpasa lang ako, basta yung sulat na galing dito, back and forth nun. So yun lang pinasa ko sa kanila kasi wala pa rin naman akong contract. Meron, bukod pala nito, meron silang sa akin na dito sa Monaco, sa amo ko yun, parang kontrata namin yun na sila, si Mr. ganito ganon, i-hired namin si Lisa, 35 hours a week, yung kanyang sahod ay ganito ganon. So
And then magtatrabaho lang siya ng alas 10 ng morning, diba? Magtatrabaho siya ng 7 hours a day. So yun nakalagay, nakasaad doon. And then nakalagay doon na mayroon akong holiday. Mayroon akong holiday for a year. So yun, mayroon pala akong kontrata na ano, which is andyan pa nga, andito pa nga sa akin din. So yun lang yung isinubmit ko doon. And then yung government na yun din yun pala. Same lang pala yun. Yung pinirmahan ko, na pinirmahan nila, na pinapatatakan sa government dito sa Monaco. So same lang yun yung aking pinasa. Yun lang yun. And ano pa bang oh, yun lang yun. Dito galing sa bansa, sa kung saan ka pupunta, kung saan ka tatawid na bansa. Yun yung isasubmit mo diyan sa Singapore. Yung kailangan na natin isubmit sa Singapore, na galing sa Singapore, is yung ating working permit lang. Kung wala ka na sa Singapore, kung may kopya ka ng working permit at yung passport mo or basta working permit. Kasi yung iba kasi kumukuha naman sila na wala na sila diyan sa Singapore. Ikaw, mas madali sa'yo kung nasa Singapore ka pa. Like me, nung pinrocess ko yun. And then yun lang, magbayad lang naman noon yata, parang 60 pesos yung aking binayaran noon. So, ganun lang yun, be. I hope nasagot ko. Nagre-reply ako, type reply. Tapos nakita ko yung kaya sabi ko, mas mahabang explanation ito. Kaya sabi ko, i-replyan kita agad. Hindi ko pa nga nabasa yung mga ibang comment nga. So, yun, na sa akin yung comment. Dahil 3 beses ka nga nag-comment dito. So, yun. So, I hope na nasagot ko, be. Daghan kaayong salamat sa imuhang pagpanood sa ako ang mga video diha. And, I hope nasagot ko ang imong kuan nga unsa ang need na documents from sa pagkuha ng police clearance sa Singapore. Basta kung ano lang letter na meron ka, kung anong meron ka galing sa isang bansa ka pupunta, kung wala ka mang kontra ko i-try mo lang kasi pag hindi naman i-reject naman nila yon, and then you need to find something na pwede mong support, ma-submit sa kanila. Okay? So hanggang dito na lang. Ay, salamat, biha. Okay. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pagbisita at pagsuporta sa aking YouTube channel. Sa muli, ako nga pala si Hanalisa Vlogs, the bisdak ang Bisayang dako. Kipat na akong mata na dating OFW vlogger sa bansang Singapore na pinalat mapadpad sa bansang Monaco. Bye! See you in my next vlog. Urgent reply lang kasi to.